maging sa ating pastor na patuloy na nagtitiwala po na makapatayo at makapagdala po ng salita ng Panginoon sa inyo pong harapan. So tayo po ay muli ay mag-aaral ng kanyang mga salita at kayo po ay hinihilingan kong muli na tumayo, sumaglit upang samahan po akong magbasa ng ating pong text ngayong gabi. Sound. Nakabahan na naman tayo nito. Okay, sige po. Ang binigay po sa aking verse ay verse 5 to 11. Pero dahil para makita natin yung buong kwento po, ay atin pong basahin na yung buong chapter. Isama natin po yung verse 1 to 4. So, babasahin ko po yung 1 and 2, then 3 and, magbasa po tayo ng salitan. Basahin ko po yung 1 and 2, then kayo po ang 3 and 4, then 5 and 6, then sabay-sabay po tayo sa pagdating ng verse 11. So, basahin po natin sa Tagalog para mas maintindihan po natin ano. Sige po, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalyas, nangyari nga sa buwan ng Chislu, sa ika-20 taon, samantalang ako'y nasa bahay-hari sa Susan, na si Hanani, na isa sa aking mga kapatid, ay dumating, siya at ilang lalaki na mula sa Huda, at tinanong ko sila ng mga tungkol sa mga Hudyo na nakatanan, na nangaiwan sa pagkabihag, tungkol sa Jerusalem. Sige po, 3 and 4 po, kayo. At nagsabi, aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa Kanya at nang-iingat ng Kanyang mga utos. Pakinggan ngayon ang iyong tainga at idilat ang iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking ipinahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo, oo, ako at ang sangbayan ng aking mga gulang ay nagkasala. Ngunit kung kayo magsibalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagaman ang nakatatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, aking niyang pipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang pahatanin doon ang aking pangalan. At ang mga ito nga'y ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na iyong tinubos sa mamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa mamagitan ng iyong malakas na kamay. Verse 11 po, O Panginoon, sinasamo ko sa iyo, pakinggan nawa ng iyong pakinig ang dalangin ng iyong lingkod at ang dalangin ng iyong mga lingkod na nangangasayahang matakot sa iyong pangalan at paginhawain mo, isinasamo ko sa iyo at na araw na ito at pagkalooban mo siya ng awas. Ngayoy tagahawa ko ng saro ng hari. So tayo po muna ay manalangin, tayo muna ay mag-pray. Panginoon namin Diyos, Ama namin nasa langit, salamat Panginoon sa gabing ito na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat Panginoon sa maghapon nagdaan. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat Panginoon sa iyong biyaya na kami muli ay iyong dinala Panginoon sa lugar na ito upang sama-sama muli mag-aral ang iyong mga salita. Salamat Panginoon sa iyong biyaya, sa iyong pag-iingat at amin pong nilalapit muli sa iyong gabi. Ang gabing ito Panginoon, ipong ihanda ang bawat isang makikinig Panginoon. Dalangin ko po ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Maging ang iyong karunungan, Panginoon, ay pong ibahagi sa akin na magsalita. Gamitin mo, Panginoon, at upang ang iyong mga anak na makikinig Panginoon ngayong gabi ay mapagpala ng iyong mga salita. Patawad po sa mga pagkukulang pagkakasala na iyong nasumpungan sa bawat isa amin. Kayo po ang maglilinis na mga puso. Ihanda niyo po kami. Ikaw po ang malulhati, Panginoon, sa oras na dadaan. At pagpalain niyo po kaming lahat. Purihin ka. Tubiang mo dalangin sa Ama sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Okay, makakapo na po ang lahat. So, salamat po muli sa Panginoon sa kanyang pong biyaya. So, kumusta po kayo? Kayo po ba yung masaya ngayong gabi? No, parang hindi yata. Kayo po ba yung masaya ngayong gabi? So, magdiwang po kayo dahil ako po ang preacher ngayong gabi. So, kaya po, ako po muli, ko po salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya na makatayo. Dahil unang-una po ay ang aking pong daladala ay hindi kung ano, kundi ang kanyang mga salita. Dahil biyaya po makapangaral dahil unang-una salita ng Panginoon, hindi po karapat-dapat. Pero salamat po, pinapaging dapat ng Panginoon. Kaya po, biyaya po na makapangaral sa inyong harapan. Ako po wala pang masyadong nalalaman, pero salamat po sa Banal na Espiritu na nagpapaunawa ng kanyang mga salita. At sa totoo na po, ako po ay tawag dito, yung ating po kasing pagtatalakayan ay nasa Old Testament. So, sa totoo na po, ako po ay, kumbaga, ay hindi masyadong pamilyar. Kumbaga, nababasa naman po siya, pero yung talagang babasahin mo siya ng may pag-aaral ay madalang. Kaya po, salamat sa Panginoon, at salamat po sa lahat ng nananalangin talaga sa nangangaral. Dahil biyaya po na, ito po yung may hatid. Kasi sabi nga po ni Pastor Joseph kahapon sa preaching po sa prayer and fasting. So dapat laging isinasa puso ng mga preacher na dapat ay yung kanyang ibinabahagi alam niya. So tunay naman po 'yan kasi ang hirap po magturo nang hindi mo talaga alam yung iyong ituturo. So paano ka mag-i-impart ng knowledge sa iba, sa mga tagapakinig kung hindi mo alam? Kaya po sa totoo, ito pong ating pag-aaralan, kumbaga ay napaaral din naman ng kaunti. Sabi nga ni Kuya Ambit ay nag-research din naman. Kaya biyaya po, salamat sa panahon po natin ay may mga sources na po. Kasi kung ako sa aking sarili pa maghahanap nito, para lang po ma-explain sa inyo at yung kumbaga ay para maunawaan niyo po ang ating pag-aaralan ngayong gabi, ay talaga mahihirapan po tayo. Kaya po salamat sa Panginoon, ay napakalawak po ng ating panahon. Kumbaga ay nandyan na lang ikaw na lang talaga sa sarili mo tatanungin kung paano mo aaralin ang kanyang mga salita. So ito po, konting background lang po sa book po ng ating pag-aaralan. So, ito po ay sa aklat ng Nehemiah. So, siyempre, ang author po nito ay si Nehemiah. Pero, doon po sa aking nabasa, parang, kumbaga ay, yung una ay merong parang pagtatalo ko sino po talagang writer. Parang, lumalabas kasi na halos parang si Ezra po ang naging writer nitong ng Nehemiah. Pero malinaw naman po doon sa ating binasa sa verse 1, ang mga salita ni Nehemiah na anak ni Hakalias. So doon pa lang po nagpakilala na talaga kung sino ang author nito. So si Nehemiah po. Then ito po ay nasulat around mid-5th century. So pag sinabi po natin 5th century, so yan po ay ranging from 401 to 500 BC. So kumbaga ay 500 taon bago ipinanganak ang Panginoong Hesus, saka pa ito kumbaga ito nasulat. So kumbaga matandang matandang libro na, kumbaga sa atin. Tapos ay, ang tinutukoy po dito, kumbaga ang summary po ng book nito ay patungkol po dun sa rebuilding po ng Wall of Jerusalem. Kasi kung inyo po natandaan, ay nawasak po ang Jerusalem kasama po ang kuta ng Jerusalem, kasama po ng kanyang mga walls. Kaya po kung inyong makikita po dun sa 2 Chronicles, nung sa time po ng ni Haring Hezekiah, doon po yung nagsimula. Pagdating basahin ko lang po yung verse para kumbaga ay kahit may paano ay may idea po kayo Then sabi po dito, kasi meron pong, nung time po kasi nito, merong naghari, so si Joaquin at saka si Zedekiah. Kaya po, kung inyo makapansin, hindi din sa lahat talaga ng panahon, may nilalagay ang Panginoon na hari na tama o matuwid. Kasi ito pong si Joaquin at saka si Zedekiah, sabi po ng salita ng Panginoon, siya gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Kaya po nag-iba ang Jerusalem, sabi po dyan, sinunog nila ang bahay ng Diyos at ibinagsag ang kuta ng Jerusalem, at sinunog sa apoy ang lahat ng bahay hari, at giniba ang lahat ng mainam na sisidlan niyon. So ito po yung history noon ng Book of Nehemiah. So patungkol po yan dun sa pag-rebuild. So ang ginamit po dyan talaga ay si Nehemiah para muling maitayo yung wall ng Jerusalem. Ng Jerusalem. Then, ito pong Nehemiah, so sa trivia po, ito po yung last historical book ng Bible. Kasi kung inyo pong mapapansin, lahat ng
pagkakasunod-sunod ng book ng Bible. So hindi po yan hindi yan basta naipatas. Kumbaga nakakatuwa sa Panginoon, talagang may order din naman. Kasi kung inyo pumapansin, di ba, Genesis, Exodus, Leviticus. Pagdating ng 2 Chronicles, 1 Kings, then nandiyan na po yung nagsimulang may mga naging hari sa Israel. Then pagdating po ng Nehemiah, ito na po yung last book ng patungkol sa history. Kaya kapag kayo nagbasa ng Bible, ang sunod na dyan ay halos mga poetic na. Kasi nandiyan na po yung Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. Then nasundan na po ng mga minor at major prophets. So lahat, kumbaga itong Nehemiah po, ito na yung talagang, kumbaga pagka mag-aaral ka ng history ng Bible, ito na yung huli. Then, sabi po dyan, si Nehemiah kasi, di ka po, kasi kung inyo mapapansin, Book of Malachi, yun ang pinakahuling book sa Bible. Pero ang sabi po dyan, si Malachi ay contemporary po ni Nehemiah. So, ibig sabihin po ng contemporary, kasabayan. Kumbaga, nung nag-i-exist na po si Nehemiah, nag-i-exist na rin si Malachi. Kumbaga, kaya po, sa lahat, kumbaga, itong Nehemiah talaga, ito na yung last na kumbaga ay pagkatapos ng book na ito, kumbaga ay natigil lang siguro ng ilang daang taon, saka nagsimula na ang New Testament. Ano po? So, yun. Doon pagdating naman po sa tinatawag po nating, kay Nehemiah naman po mismo, kasi ang ating pong pag-aaralan pala, So, kasi ito ay the prayer of Nehemiah. So, kumbaga ay, bakit meron kay Nehemiah na pwede nating i-relate sa ating buhay ngayon bilang mananampalataya? Kasi itong Nehemiah, nasulat ito, sabi ko nga po kanina, 5th century. So, napakalayo ng, kumbaga ay kaugalian nila noon kaysa sa panahon natin ngayon. So, ang goal po natin talaga, kung bakit itong mag-aaralan, paano ito natin i-relate sa ating mga buhay ngayong gabi. Kaya po, sana, sa ating pong konting pag-aaral na ito, nawa po ay makarating po ito talaga sa inyo. So, dito po, as part po ng ating introduction, para naman hindi kayo, mapaaga. Sabi po dyan, si Nehemiah po, nung aking binasa po dyan, sabi po dyan, siya ay layman. So, ang sabi po dyan ay not a priest or prophet. So, ito po, dyan pa lang po kasi may makikita na kayong kumbaga ay layman. Kasi ang sabi po dyan, si Nehemiah ay ginamit ng Diyos para muling itayo ang wall ng Jerusalem. Pero ang sabi po dyan, hindi siya priest o propeta. So, doon pa lang po may makikita na tayong katotohanan na sabi na hindi sa lahat ng pagkakataon ang Diyos ay gumagamit ng mga taong simbahan. Tama po ba? So, hindi lang para ang idea nito sa atin, hindi lang worker, hindi lang pastor, kundi lahat tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Kaya po sa atin, mga buhay, ang sabi po dyan, si Nehemiah, siya ay layman. Ang sabi po dyan, ang kanya pong trabaho ay cupbearer of King Artaxerxes. Kumbaga po siya ay siya ay nasa posisyon. Kumbaga sa atin ay nasa secular position siya kasi siya ay may position sa government. Imagine nyo, siya ay cupbearer ni King Artaxerxes. Yan, nautal. Artaxerxes. Kumbaga ay sa atin, kapag ikaw ay may posisyon sa government, ibig sabihin, ikaw ay mayroong tinatawag na power and stability. Kumbaga nasa maganda siyang kalagayan. Pero itong makikita nyo dito mamaya sa atin, pag ating inisa-isa na po yung, kumbaga yung laman ng panalangin ni Nehemiah. Kumbaga para pong pinapakilala ko muna sa inyo, para at least ay may idea po kayo kung ano bang meron tong si Nehemiah. Bakit, yung kanyang panalangin na dapat naging panalangin din natin mga Kristiyano ngayon sa panahon natin. So siya po ay nasa posisyon, so siya ay cupbearer, at pag sinabi nga posisyon, so ito ay power and stability. Kaya nga po sa atin, tingnan nyo, kapag katatapos lang po ng election, di ba? Halos lahat talaga naghahangad na magkaroon ng posisyon. Kasi nga, ang isip ng tao ngayon, kapag wala talaga sa Panginoon, kapag ikaw yung posisyon, ikaw ay makapangyarihan. Parang kaya mong gawin lahat. Pero hindi po dyan Pero kumbaga pagdating kay pwes na sabi po dito ng verse 1, nung sa Nehemiah. Ang mga salita ni Nehemiah na anak ni Hekalias, nangyari nga sa buwan ng Chislo, sa 20 taon, samantalang ako'y nasa bayhari sa Susan. So ito po kasi, itong book na to, sinulat to ni Nehemiah nung siya ay kasalukuyang cupbearer ni King Artaxerxes. So makikita po kasi na dyan sa verse 2, sa chapter 2, verse 1. Pero ang sabi po doon ay
siya ay kumbaga ay nasa magandang kalagayan. Pero mayroong siyang na-encounter na ito yung nagdala sa kanya para lumapit sa Diyos, para manalangin. At yun po yung ating pag-aaralan po So sabi po dyan, verse 1, ang mga salita ni Nehemiah na anak ni Hakalyas, nangyari nga sa buwan ng Chislo, sa 20 taon, samantalang ako'y nasa bayhari sa Susan. Na si Hanani, na isa sa kanyang mga kapatid, ay dumating siya at ilang lalaki na mula sa Huda, at tinanong ko sila ng tungkol sa mga Hudyo, at tungkol sa mga nakatanan, at sa mga naiwan sa pagkabihag, at tungkol sa Jerusalem. So ito pong si Nehemiah, siya ay nasa government, pero nagkaroon ng, kumbaga ay meron siyang na-encounter na problema. Biglang dumating po ang isa sa kanyang kapatid, si Hanani, at sabi po ito, binalita nitong si Hanani yung nangyari sa Jerusalem. Kung ano yung kalagayan ng Jerusalem. At sabi po dito, pagdating ng verse 3, at sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nabagsak at ang mga pintuang bayan ay nangasunog sa apoy. So dito nakita natin, binalita ng kapatid nitong si Nehemiah na nasa pangit na kondisyon ng Jerusalem ng time na yon. Pero ito po yung naging attitude ni Nehemiah. Kasi sa tunay, kapag ka talagang ikaw ay pag ikay nasa posisyon, kapag ka talagang ikaw ay mayroong compassion sa mga tao, talagang dapat ang unang mo agad isipin para makatulong. Kasi dapat ganoon din tayo. Kasi ito yung makikita nating attitude ni Kaya iba talaga pagka nasa Panginoon Kasi pagdating po ng verse 4, at nangyari nang marinig ko ang mga salitang ito, so ito po si Nehemiah, na ako'y naupo at umiyak, at nanangis na ilang araw, at ako'y nag-ayuno, at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. So dito na po pupasok yung panalangin ni Nehemiah. So kaya po, ano yung matututunan natin sa naging panalangin po ni Nehemiah? Na nung siya ay nasa magandang kalagayan, kondisyon, nagkaroon ng problema, nabalitaan niya nangyari sa Jerusalem, ito yung kanyang ipinanalangin. Kasi tayo po, sa ating pong mga buhay, tayo kasi ay tayo ay nakakaranas din ng mga pagsubok na parang, kumbaga ay yung parang sabihin na natin, parang kalagim-lagim. Kasi ito niyo po, diyan kasi sa Jerusalem, kasi nga, kapag ka ang isang bayan ay wala ng, kumbaga ay wala nang humaharang, napakadali nang salakayin nito. Tama po ba? So sa atin din, sa ating mga buhay din, kapag tayo wala ng guard sa ating mga buhay, napakadali na kay Satanas sa ating kaaway na tayo salakayin. Kaya ang pinakamabisa pong talagang guard dyan ay ang panalangin. Kaya po napaka-importante nitong panalangin. So hindi po tayo nag-uusap-usap lang para sa wala. Kumbaga ay tayo ay nagsimulang mag-aral po ng panalangin ay ilang linggo na. Kung di po ako nagkakamali. At sana talaga ito po yung nakakatulong na sa atin na tayo talaga ay nade-develop na yung relasyon natin sa Diyos. Na tayo habang tumatagal lalong mas napapalapit sa Panginoon. Kasi yun naman po yung goal talaga natin. Kaya sabi nga po ni Pastor Joseph, ang goal ng Panginoon, baka tayo niligtas, ay para tayo ay makipag-communion sa Kanya. So yun po talaga yung, kalahagaan ng panalangin. Kaya dito po, ano po yung matututunan natin sa panalangin ni Nehemiah? So ito na po, papasok na po tayo sa ating lesson. So number 1, sabi po dyan ng verse 5. Kasi, binasa po natin yung verse 1 to 4. Ito na po yung, pagdating ng verse 5, dito na po nagsimula yung kanyang panalangin. Sabi po ng verse 5, at nagsabi, aking idinadalang sa iyo, O Panginoon na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nag-iibig sa Kanya at nag-iingat ng Kanyang mga utos. So una po nating makikita dyan, ano yung laman ng panalangin ni Nehemiah? Number 1, the prayer of commendation. Sabi po ng salita ng Panginoon, sabi po dito ni Nehemiah, aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nag-iibig sa Kanya at nag-iingat ng Kanyang mga utos. So ano po yung point natin dito? Prayer of commendation. Alam niyo po, di ba si Nehemiah ay siya ay may posisyon.
Pero anong unang hakbang na ginawa niya? Hindi naman siya nag-direct sa hari eh. Saan muna siya pumunta? Siya muna ay nanalangin, hindi na, bagamat sa ibang chapter, ang talagang naging katulong niya ay siya ay lumapit sa hari para talaga mabuild ang wall ng Jerusalem. So, nakakatuwa nga kasi parang inabot lang siya ng 52 days. Tapos nabuo na ulit. So, ganun kabilis. Pero dito sa atin pong pinag-aaralan, so prayer of commendation, ano pong idea niyan? Commendation, ang ibig sabihin lang po niyan is praising. Kumbaga kasi dito po sa verse 5, ang sabi po diyan, aking idinadalang sa iyo, O Panginoon, na Diyos ng langit, nakakakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng kanyang tipan at kaawaan sa nag-iisibig sa Kanya. So, number 1 na ating pong makikita ay yung prayer of commendation. So, pag sabing commendation ay papuri. So, isabihin, ang laman kasi talaga dapat ng atin munang panalangin ay pagpupuri muna sa Panginoon. Kasi kung yung akin pong naalala, hindi ko lang po alam kung saan ko natutunan, pero alam ko sa Sunday school po yun eh. Ang panalangin talaga, meron po siyang 4 na bahagi. So, naka-acronym po siya ng ACTS. So, meron po siyang adoration, confession, thanksgiving, at supplication. So, sa bawat panalangin talaga dapat una muna talaga mayroong pagpupuri muna sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi ang Diyos naman talaga karapat dapat sa pagpupuri, diba? Tama po ba? Kasi, tingnan niyo po, kapag ang isang kilalang tao ay pinapakilala, tingnan niyo, sa daming sinasabi, halos lahat ng honorable na word ay sinasabi. Pero kaya tingnan niyo po, ang Panginoon nahigit sa kanilang lahat. Mas bagay ang Panginoon sa papuri. Kaya tingnan niyo po, dito sa kay Nehemiah, nung siya ay nanalangin sa Panginoon, kinalala niya muna na ang Panginoon ay karapat-dapat purihin. Kinumin niya muna ang Panginoon eh. Kasi sabi po diyan, aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon, na Diyos ng langit, dakila at kakilakilabot na Diyos. So dito pala makikita natin talaga na ang kalaman ng kanyang panalangin, una dapat nagpupuri muna sa Panginoon. Kasi mahirap po talaga sa atin, kasi tayo, pag tayo nanalangin, minsan ang gusto natin agad, hihingi muna agad tayo sa Diyos. Minsan nakakalimutan natin na, bakit nga ba may Diyos? Bakit nga ba tayo, privilege sa makalapit sa Kanya? Kaya dapat talaga mauna muna talaga ito. Ito yung kumbaga ay dapat ito yung nauna. Kasi ang Panginoong Yesus, nung siya po ay nasa lupa, ang unang talagang tinuro sa atin, kapag tayo ay manalangin, ang sabi po ng Matthew chapter 6 verse 9, ito po yung Our Father. So ito, gamit to ng ibang mga religion, pero hindi naman nila talaga halos naiintindihan kung ano ba talaga yung laman ng panalangin ito. Ang sabi po dyan ng Bible, sa Matthew chapter 6 verse 9, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. So doon pa lang makikita natin talaga na pag tayo ay mananalangin sa Panginoon talaga, dapat una talaga muna, nagpupuri muna tayo sa Panginoon. Hindi dyan na una yung, kumbaga, yung paghingi. Kundi una talaga tinuro talaga ng Panginoon sa atin na kapag tayo ay mananalangin, una magpupuri muna talaga dapat tayo sa Panginoon. Kasi yun yung tatandaan po, karapat dapat ang Panginoon sa papuri. Kung ang tao nga ay natutuwa na siya ipinupuri, how much more ang Panginoon? Kasi tayo, kaya minsan, diba, kaya pag tayo nagre-request sa mga tao, kailangan natin ng mga mabubulaklak na salita. Bagamat ang Panginoon naman hindi doon nakabase, pero sa ating pantaong pananaw, kaya mas nag-i-enjoy ang taong bigyan ka kasi ginamitan mo ng mga, kumbaga ay mabulaklak na salita. Kumbaga mas nakakadagdag yun ng simpatya kung bakit ka bibigyan eh. Kasi kapag ikaw igarapal humingi, tapos wala ka namang, kumbaga humingi ka na wala ka pa salamat, parang hindi lang ka bigyan yun, ano po. Pero tingnan niyo po, ang Panginoon, siya ay karapat dapat. Kasi tala mo, yung pong matawag nating Ama ang Panginoon, yun ay biraya na eh. Privilege na po sa atin yun. Kasi tandaan niyo po, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay tinatanggap ng Panginoon. Kaya ibig sabihin na ikaw Kristiyano ay nakakalapit sa Panginoon, biyaya po yun. Yung matawag mong Ama, ang Panginoon, ay yun ay galing sa Espiritu, sabi po ng Romans chapter 8. So ibig sabihin, biyaya po na tayo ay makalapit. Kaya yung pagpupuri talaga sa Panginoon, yung pala talaga dapat ang pangunahin sa ating mga panalangin. Bago tayo humingi, bago tayo kung ano man ang sabihin natin, una muna natin ay purihin ang Panginoon. Kasi dahil siya ay karapat-dapat doon. Kaya po, ano po ang sabi ng Psalms 100, chapter 100, verse 4? Ang sabi po ng Bible,
Magsipasok kayo sa kanyang mga pintong daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Bagamat ang tinutukoy po dito ay praising, pero ang ideya ko lang po doon, karapat dapat ang Panginoon sa pagpupuri. Then, ang sabi din po ng chapter 150, verse 1 to 6. So, ito po yung pagpupuri sa Panginoon. Sabi dito, purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos ng kanyang sanktuaryo, purihin ninyo sa langit, siya sa langit, sa kanyang kapangyarihan. Purihin ninyo siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilag na kadalaan. So, ito pong verse 1 hanggang 6, ay ito'y talagang ay tumutukoy sa pagpupuri. So, isipin lang po, ang pinapoint lang talaga natin dito, prayer of commendation, ang Panginoon ay karapat-dapat sa pagpupuri. Katuwaan o kumbaga kaluwalhatian ng Panginoon kapag siya ay napupuri. Kasi kung tayong tao ay naghahanap ng ganun, tayo hindi karapat-dapat, ay ang Panginoon ay karapat-dapat. Ay kaya dapat mas talagang bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Kumbaga ay pag tayo nananalangin talaga dapat, una natin nakikita. Kaya sabi po dyan ng Bible, prayer of commendation. So yun po yung number 1 na ating makikita. Pangalawa po, ay, so ito naman po yung kumbaga ay yung chapter 1 lang din naman. So kaya nga po, salamat talaga sa Panginoon. Dahil sa totoo na po, napakahirap gumawa ng outline. Dahil ako po kasi, ako ay, kumbaga ay sabihin na natin, nasa secular, kumbaga ay double-minded person. Kumbaga ay, laging lutang. Pero salamat, ginagamit pa rin ng Panginoon. Kaya po, salamat talaga dun sa mga nanalangin talaga, sa mga nangangaral. Kasi kayo po yung malaking kagaanan. Kasi po, meron po kasi ako nabasa din sa Facebook na sabi doon, ang isa sa pinakamalaking kasinungalingan ng mga Kristiyano ngayon ay yung sabing pinapanalangin kita. Kasi ito mo, pagka tayo ay nakarating ng problema, sabi, okay lang yan Brad, ipapanalangin kita. Pero hindi man nag-pray. Tama? Pero kapag naman nakarinig natin na answered prayer, parang ang lakas ng loob natin, parang tayo natutuwa, pero hindi man tayo kaging kabahagi nung tagumpay ng isa. So kaya, kaya po ako nagpapasalamat talaga dun sa nananalangin po sa bawat nangangaral. Ibig sabihin talaga, pag ikaw ay nananalangin, talagang pagpapalain ka ng Panginoon. Kasi kung paano pong ang preacher ay nagpe-prepare ng salitang sasabihin dito, kasi ang amin po talagang goal dapat talaga ay kung ano yung talagang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi ito yung kung ano yung gusto dapat daming sabihin. Kasi kung ano talaga yung gustong sabihin ng Panginoon. Kaya talaga dapat po talaga, bawat isang nakikinig talaga dapat nananalangin. Inihahanda niya ang kanyang puso para siya ipagpalain ng Panginoon. Kaya po salamat po sa lahat ng nanalangin. Kaya po, din po yan. Wala ka ding excuse kahit sinong tumayo sa unahan. Kasi ang pinanalangin mo yung salita ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka nakatingin dun sa nangangaral, kundi dun sa pinangangaral. So kaya po, balik tayo sa point number 1 natin, prayer of commendation. So ang pinapoint lang po natin dito ay, ang Panginoon, sa ating panalangin, dapat siya ang una. Ang una natin dapat unang makikita pag tayo manalangin, purihin ko muna ang Panginoon. Bago ako humingi ng kung ano man, makita ko muna yung kadakilaan ng Panginoon sa aking buhay. Bago natin ipakita sa Panginoon yung ating problema, ipakita muna natin, ano ba yung naging kabutihan ng Panginoon sa atin? Magpuri muna tayo sa Panginoon. So sana po, maliwanag po sa inyo yan, number 1. Prayer of commendation. Yan, isa pa po yan. Yung, kumbaga ay, para mapadali ang ating pagkaunawa, ginagamitan pa ho ng alliteration. Ay kahirap naman nung mag-vocabulary po niyan. Kaya po, sana po ay makatulong talaga ito sa atin. Na hindi sayang yung ating pag-attend. Na kasi ang dami nating sinasakripisyo, tama po ba? Kasi yung iba galing sa trabaho, galing sa kung ano man. Pero gusto nilang matuto ng salita ng Panginoon. Ay kung hindi naman tayo makikinig ng ayos, ay di sayang lang naman yung ating sinasakripisyo. Ay ito namang ating ginagawang ito hindi baliwala sa Panginoon. Kaya po, salamat po sa lahat ng umattend talaga ng prayer meeting. Ibig sabihin ay talagang pinapatunayan mo lang sa Panginoon na siya ang inyong una. So doon pa lang parang nagpupuri ka na sa Panginoon. Nagpapasalamat ka na sa Panginoon. So number 1 po, prayer of commendation. Pangalawa po ay makikita po natin yan sa verse 6. Ang sabi po dito, basahin ko ulit yung verse 5. At nagsabi, aking dinadalangin sa iyo, O Panginoon na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisibig sa Kanya at nag-iingat ng Kanyang mga utos. Pagdating po ng verse 6, at nagsabi,
aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon na Diyos ng, pakinggan ngayon ang iyong tainga at idilat ang iyong mga upang iyong dinggin ang dalangin sa iyong lingkod na aking idinadalangin sa harap mo sa panahon ito. So ito po yung ating pansinin, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod. So number 1, hindi lang po prayer of commendation. Pangalawa, prayer with continuation. So hindi lang po ang laman ng panalangin ni Nehemiah ay magpuri sa Panginoon, kundi prayer na may continuation. Pag sinabing pong continuation, ay di napapatuloy. Ano po? Ang idea lang po niyan ay, kasi tayong mga, kumbaga sa tayong tao, pag tayo nanalangin, kumbaga ay ng isa, 2 beses, minsan pagka paramdam natin parang walang sagot ang Panginoon, tayo tinatamad na. Tama po ba? Na-experience niyo po ba yun? So, kaya po ang hamon sa atin ng panalangin ito, ang sabi po dyan ng verse 6, pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ng iyong mga upang iyong dinggin ang mga dalangin ng iyong likod na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi. So pag nanalangin po si Nehemiah, hindi lang po isang beses, araw at gabi. So kaya po sa atin, tayo dapat talaga, ang ma-develop din sa ating buhay, na yung ating panalangin talaga dapat ay palagi. Kasi yun naman din talaga po ang utos sa atin ng Panginoon. Kaya prayer with continuation. Kasi kung inyo pong babalikan yung Luke chapter 18 sa New Testament, ito po yung kumbaga ay parabola ng Panginoon patungkol dun sa isang babae na mayroong hinihingi dun sa isang hari. Sige, babasahin ko na po sa inyo para at least ay ating pong makakita. Ang sabi po dito, chapter 18 verse 1, at sinalita niya sa kanila ang isang tanihagan na sila dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lulupaypay. So ito, ang tinuturo talaga dito ng Panginoon talaga ay magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. Sabi po dito, ang nakwento, na sinasabi may isang hukom na isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon may isang babaeng bao at siya ay naparoroong madalas sa kanya na sinabi, iganti mo ako sa aking kalit. So para po maintindihan natin yung kwento, so merong hukom at merong babaeng lapit ng lapit sa kanya. At itong babaeng ito ay kumbaga kapag sa sang nanghihingi, yung sa termino natin ay maligalig. Naliligaligan na pero sabi dito, pag ating pong binasa ng verse 5, gayunman, sapagkat nililigalig ako ng bahang ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagay ng kapaparito. So, ang gusto ko lang pong i-point dito, prayer of continuation. Tignan nyo, sa tao, kapag ikaw ay hingi ng hingi, at ikaw ay maligalig sa paghingi, darating talaga yung time na, mapupuno yan at ibibigay sa iyo yung hinihingi. Ay, how much more ang Panginoon? Tayo ay inihingas kugon, hindi lang sa mga gawain, kundi kahit minsan sa pananalangin. Kaya minsan ang dating talaga sa atin, bigaw hindi ako tinutugon ng Panginoon. Isang beses pa lang naman nanalangin, isang beses pa namang kumbaga ay hindi naman walang tiyaga sa pananalangin. Ang turo sa atin ng Panginoon, magsipanalangin lagi at huwag mang lupaypay. Ang sabi po ng 1 Thessalonians 5 verse 17, alam po natin yan, pray without ceasing. Ibig sabihin, ang panalangin talaga dapat may continuation. Kumbaga dapat tuloy-tuloy hanggat tayo ay pinapakinggan ng Panginoon, manalangin tayo. Kasi hindi naman sarado ang tainga ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kumbaga may kanya-kanyang time lang ang Panginoon sa pagtugon ng kanyang mga panalangin. Kailangan lang talaga natin ay kulutin ang Panginoon. Ano pang sabi ng Colossians chapter 4 verse 2? So ito po yung kumbaga ito naman po yung mga supporting verses ng tayo ay tinuturuan talaga ng Panginoon na laging manalangin. Ang sabi po doon, manatili kayong palagi sa panalangin na ngayong mga puyat na may pagpasalamat. So ang ating po makikita talaga dyan ay hindi lang prayer of commendation, kundi prayer with continuation. So manatili tayo talaga sa panalangin. Kasi ang dami po nating kailangan pang ipanalangin sa Panginoon. Tayo ay may mga kamag-anak pa, may mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Huwag tayong manawang ipanalangin sila sa Panginoon. Hanggat buhay po yan, may pag-asa.
may pag-asa. Kasi ang Panginoon naman ay, kumbaga, hindi naman nakakalimot sa kanyang mga anak. So, kumbaga, tayo lang ang kulang sa tiyaga. Kasi kumbaga, tinetest naman tayo din ng Panginoon. Kaya ang hamon po sa atin talaga, prayer with continuation. Kung paano pong si Nehemiah, nung time niya, na siya ay, paano ko ba matutulungan itong paano ko ba matutulungan ang Jerusalem? Ang Jerusalem ay bagsak. Ay nasa, kumbaga, yung kapighatian. So, siya nanalangin talaga. Hindi lang siya nanalangin ng may pagpupuri, kundi yung kanyang panalangin taga araw at gabi. So, yan ay maging po din natin sa ating mga buhay. Na tayo, kapag tayo ay nananalangin with continuation po. Na tayo, huwag tayong manghinawang manalangin. Minsan talagang nakakapagod talaga, kasi minsan talagang ating lupang ito kumbaga nakaroon ng pagod. Pero ang Diyos pa rin naman ang magpapalakas sa atin. Ang Diyos ang ating kalakasan. Kaya manatili lang po tayo sa pananalangin. Kaya po, itong kay Nehemiah ito, sana ito maging hamon sa atin. Na ako pala dapat maging matyaga sa pananalangin. Kaya, sabi po ng Matthew chapter 7, verse 7 to 8, bilang supporting verse po dyan. Ang sabi po dyan, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga susumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. So, pinapakita mo talaga ng Bible dyan na kapag ikaw ay humingi, ay talagang bibigyan. So, ang kailangan mo lang talaga ay persistency sa paghingi. So, ganun din po pag may hinahanap kayo, kayo mga kasumpong, ay wala mang talagang ditong naghanap na, inabot na ng taon hanggang ngayon na hindi pa nakakakita. Kumbaga ang idea lang po natin, ang tinuturo talaga sa atin ng Panginoon ngayong gabi, ang sino mang humihingi ay binibigyan. At ang sino mang humahanap ay nakakasumpong, ang sino mang tinutuktok ay pagbubuksan. Kaya po sa atin pong mga buhay, bilang tayo ay mga anak ng Panginoon, kasi yun pa nga po nakakatuwa tayo anak ng Panginoon. Kasi ngayon po, kayo po ay, tinatawag dyan ay mayuhan. Ang daming nananalangin. Pero alam po natin sa ating sarili, dahil sabi ng Panginoon, hindi sila pinapakinggan, di ba? Kasi bakit? Ang kanilang panalangin ay sa Diyos-Diyosan. Pero tayo mga anak ng Panginoon, ang ating panalangin po pinapakinggan ng Panginoon. Hindi tayo katulad ng iba na nanalangin sa bulag, sa pibe, sa hindi nakakarinig na Diyos. Tandaan nyo, ang Panginoon natin ay buhay. Na kapag tayo ay nanalangin, siya'y nakikinig. Minsan nga, kaya nga po, nakatuwa sa Panginoon, hindi pa nga natin hinihingi, binibigay na niya. Di lalo na kung talagang tayo matyagang nangihingi sa Panginoon. Yung pag naman ang tayong pahindian ng Panginoon, basta ayon naman po sa kanyang kalooban, Siyempre, nakaayon pa rin naman po sa kalooban, Kumbaga, baka naman nga hiningin natin, ginamitan nga natin ng persistency, labas naman sa kalooban ng Panginoon. So, hindi naman po yun, Kumbaga, dapat talaga ayon pa rin naman sa kalooban ng Panginoon. Kaya naman pala hindi pinapakinggan ng Panginoon, labag pala sa kalooban ng Panginoon. So, siyempre, apply pa rin natin yung salita ng Panginoon, yung kanyang kalooban. So, kaya po, una, prayer of commendation. Pangalawa, yung prayer with continuation. Magpatuloy lang po tayo sa panalangin. Maging matyaga po tayo. Sa mga bagay nga, gustong-gusto natin tayo, na-develop, tayo ay nag-upgrade. Sana yung ating panalangin din sa Panginoon. Dapat tayo nag-upgrade din. Hindi tayo dapat nasasatisfied na ganito lang yung relasyon ko sa Panginoon Dapat tayo, kung may goal tayo sa ating buhay, dapat kung paano dito sa lupa gusto natin, ang dami nating na-achieve. Pero dapat yung ating spiritual ganun din. Kung paano natin pinapalakas ang ating katawan, kung paano natin pinapalago, ganun din dapat ang ating spirito. Kasi minsan, napapabayaan na natin Mas inuuna natin yung ating physical. Kaya minsan napoforsake na natin talaga kung ano yung mahalaga. Tatandaan niyo po, itong physical, ito ay may katapusan. Temporary lang po ito. Pero yung spiritual na bagay, yan po ang tatagal hanggang sa walang hanggan. Kaya po kapag ang pinahalagahan mo lang ay physical at hindi ang spiritual, ay sayang ang iyong buhay. Kaya po, yung point po natin, prayer with continuation, magpatuloy lang po talaga tayo sa pananalangin. Kung paano yung babaeng bao sa kakulitan nito, sa paghingi niya doon sa hukom, ay nakinig, di lalo na nga ang Panginoon, kung tayo ay matyagang manghingi. Kaya po ako ay matyagang nanghingi sa Panginoon. So sana kayo din, Kasi pag kalooban ng Panginoon, ibibigay po talaga ng Panginoon yan sa atin. Po? So, prayer of commendation, pangalawa, prayer with continuation. So, sana po maliwanag po sa atin yun. Nakakarating po ba ang mensahe ng Panginoon? So, maganda naman po itong yung
Itong kay Nehemiah. Kaya kung inyo pong, pag meron kayong hindi masyadong naintindihan sa akin pong pinagsasabi, basahin nyo lang po ulit yung book ng Nehemiah. Kasi nandito man talaga yung lahat ng lesson ng, kumbaga yung laman niya. Kumbaga atin lang pong ine-expand ng kaunti para kung maintindihan po ng lahat. So number 1 po, prayer of commendation. Pangalawa, prayer with continuation. Pangatlo po, ay ito po. So ito naman po yung 5. So hindi naman po ito tatatlo. Sana mga po ay umabot tayo ng maka 1 hour man lang. Kumbaga ay biyaya ng Panginoon. Kasi ang hirap po talaga magsalita. Nauubusan po ako ng kumbaga biyaya po na nakapagpatuloy sa kanyang biyaya. So number 2 po, prayer of continuation. At hindi lang po yan. Pagdating po ng verse 6 po ulit, balik po ulit din tayo sa ating text. Sabi po dyan, pakinggan ngayon ang iyong tainga at idilat ang iyong mga mata upang dinggin ang dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod. Pagdating po dito sa last part, ang sabi po dito, habang aking ipinahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasalaban sa iyo, oo, ako at ang sangbayan ng aking magulang ay nagkasala. So, hindi lang po prayer of commendation, prayer of with continuation. Pangatlo ay yung prayer of confession. Commendation, continuation, confession. So, kanina po naulit ko, di ba? Acts, adoration, then sunod po ay confession. So, wag po nating iwawala yan sa ating mga panalangin. Kasi, ang sabi po dyan, minsan lahat ng paghihirap natin ay dahil din naman natin. Kasi kung inyo po maalala doon sa preaching ni Kuya Henry, the prayer of Jabez, ang dahilan ng ating mga nararanasang pain ay dahil din natin. Yung 4 na S, kung inyo po naalala, ano yon? Una, sin. Pangalawa, Satan. Pangatlo, sickness. Pangapat, yung sovereign will of God. So yun din. Kaya po, pagdating po dito, yung panalangin po ni Nehemiah, ano po yung ating makikita dito? Hindi lang po siya napuri sa Panginoon, hindi lang kumbaga may perseverance. Ito pa, ang laman ng kanyang panalangin. Na sana hindi rin mawala sa panalangin po natin, mga kapatid. Ang sabi po dito, na habang aking ipinahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel, na aming ipinagkasalaban sa iyo, oo, ako at ang sambayan ng aking magulang ay nagkasala. So dito po makikita natin talaga na yung kanyang panalangin ay mayroon pa rin paghingi ng tawad sa Panginoon. Kasi bakit po? Kasi kung yung makikita nga po dyan sa Nehemiah, so yan po ay, kumbaga ay kaya din po talaga nagiba yung wall of Jerusalem. Kasi nga, naging matigas ang ulo ng mga Israelite eh. Kumbaga ay sabi nga dito ni Nehemiah, ang aking sangbayanan, aking mga magulang ay nagkasala. So, aminado po sila na kung bakit sila nahihirapan nung time na yon, kasi nga sila nagkasala. Kaya po yung atin tayo. Alam niyo po kung bakit tayo ay parang kulang sa kasiyahan. Kasi meron tayong kasalanan ding ini-enjoy na hanggang ngayon hindi natin pinagsisisihan. Na maaring sa ating mga buhay ngayon ay ito yung nakakapagpabigat sa atin. Kumbaga bakit? Kung bakit hindi dinidinig ng Panginoon ang ating mga panalangin, kasi napupuri naman tayo sa Panginoon, meron tayong commendation. Persistent naman tayo. Tayo ay lagi nagpe-pray. Pero bakit minsan parang hindi pa rin tayo dinidinig? Kasi ito po yung pwedeng possible itong number 3. Prayer of confession. Kulang tayo sa paghingi ng tawad sa Panginoon. Kasi ang sabi po dyan, number 6, ipinakilala po ni Nehemiah yung kanyang kasalanan at yung kasalanan ng kanyang sambahayanan. Kaya kung inyo makikita po dyan, cross-reference po, Psalm 66 verse 18, ang sabi po ng salita ng Panginoon, Psalm 66 verse 18. Ang sabi po dyan, kung pinapakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Kaya pagka pala po yung kasamaan pala sa ating mga puso ay hindi natin inaalis, hindi tayo nagpapalinis sa Panginoon, ang Panginoon pala ay malayo sa atin, lalong higit sa pagtinig. Kaya po, una, commendation, continuation, pangatlo, confession. Huwag niyo pong iwawala yan sa inyong pananalangin. Kasi, ang daming beses na tayo ay nagkakasala. Yun nga kakapray mo pa lang, pagbulat pa lang ng mata mo, minsan nagkakasala ka na agad eh. Parang kailangan mo na uling manalangin. Kaya po talagang hanggat
talagang ang confession talaga dapat laging laman ng ating buhay. Kumbaga laging dapat tayo ay nagko-confess ng ating kasalanan sa Panginoon. Kasi nga tayo mahina, tayo nasa laman pa magkakasala tayo. Kaya, kumbaga ay hindi talaga titigil ang ating panalangin dahil lagi talaga tayong may ipapanalangin sa Panginoon. Hindi lang yung mga personal nating mga gusto sa buhay, kundi talagang tayo hihingi ng tawad sa Panginoon. Kaya sana maging buhay talaga po natin yan, yung pananalangin, na may paghingi ng tawad. Kasi ang Panginoon ay malayo ang pagdinig sa atin kapag tayo ay nasa pagkakasala. Kasi minsan ay hindi lang natin maamin na hindi lang natin aminin sa ating sarili, pero meron tayong inaalagang kasalanan na minsan ang hirap nating bitawan. Kaya ang ending talaga, ay hindi talaga tayo didigin ng Panginoon kasi merong pumipigil Kaya po sabi po ng Proverbs 28 verse 9, ang sabi po doon, siyang naglalayo ng kanyang pakikinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Bagamat ang tinuturo po dyan ay kapag ka ikaw ay hindi nakikinig ng Bible, so walang kwenta ang iyong panalangin. So ganun din kasi, bakit? Kasi ang Bible naman talaga ay tayo ituturo tayo itatama. Kasi di ka ang salita ng Panginoon, mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway. Isipin, kaya tayo sinasaway kasi meron tayong kasalanan. Tama po ba? So kaya kapag ka ikaw nilalayo mo ang iyong pakikinig sa kautusan, ayaw mong pasaway, ayaw mong magsisi ng kasalanan, ang iyo talagang panalangin ay karumal-dumal sa Panginoon. Kaya minsan hindi talaga tayo didigin ng Panginoon sa ating mga panalangin kahit tayo ay persistent na kasi meron tayong inaalagaan kasalanan. Kaya sabi po ng verse 13, 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi ginahawa. So wala po talagang kaginhawaan dun sa mga hindi nagsisisi ng kanilang kasalanan. Kasi yan pong kasalanan yan talaga nagpapahirap sa ating mga buhay. Yan po talaga sa tunay na dahil itong ating katawang ito. Kaya naman tayo nabibigyan, kaya bakit minsan parang tinatamad tayo manalangin. Kasi meron tayong daya yan ng kaaway sa atin. Huwag ka lang mag-pray kasi ikaw na may kasalanan. Tama po ba? O ako lang nakakaranas ng ganon. So, dumadating po talaga yan sa point ng ating buhay. Natatamad din kang magbasa ng Biblia. Bakit? Kasi may ini-enjoy kang kasalanan. Kung bakit yung relasyon mo sa Panginoon ay napapabayaan mo dahil mayroong kasalanan hindi pinagsisihan. At wala pong kaginhawaan dyan. Kaya nga po ang sabi ng Bible, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. So yun lang naman po ang susi ng Panginoon sa atin. Hindi naman mahirap ang formula ng Panginoon para tayo idinggin sa ating mga panalangin. Siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi ginawa. Di, sabihin lang talaga, ilabas natin. Magsisi tayo ng ating mga kasalanan at ang Panginoon na may handang magpatawad. Di ba? 1 John chapter 1 verse 9. Doon sa mga nagsisisi. Pero kapag ayaw mong bitawan ng iyong mga kasalanan, ay malayo talaga ang pagdinig sa iyo ng Panginoon. Kaya po, pang 20 na yata. Prayer of confession. Huwag po nating iwawala yan sa ating panalangin. Gaya ni Nehemiah, nung siya ay nanalangin sa Panginoon, hindi lang siya mayroong continuation, kundi mayroong confession. Kasi, yun po yun man talaga ang essence ng ating panalangin na tayo ay laging linisin. Tayo ay laging palinis sa Panginoon. Na tayo ay, kumbaga ay isipin natin na, kumbaga kasi ang Panginoon ay banal tandaan niyo po. So dapat tayo din talaga namumuhay sa kabanalan. Kaya nga tayo inuutusan lagi ng Panginoon na tayo ay mamuhay sa kabanalan. Kasi banal. Ay tayo mamumuhay sa kasalanan, tapos kapag may kailangan tayo, hihingi tayo sa Panginoon. Ay di maling-mali agad. Tama po ba? Nakarating po sa inyo? Kaya po magsisi talaga tayo ng ating kasalanan. Nandun po yung kaginhawaan. Nandun yung pangako ng Panginoon na didinggin niya ang kanyang panalangin dun sa mga nagko-confess po ng kasalanan. So yun po ang ating makikita dyan, commendation, continuation, at confession. Humingi po ng tawad sa Panginoon. Then pangapat po, tuloy lang po ulit natin yung verse. Nandun lang naman po yung lesson natin, verse 8. Pagdating mo ng verse 8 hanggang 10, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Alalahanin mo, isinasama ko sa iyo ang salita ng iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises na sinasabi, kung kayo magsilangsang, aking pangangalatin kayo sa lahat ng bayan. Pero pagdating po ng verse 9, ngunit kung kayo magsibalik sa akin, at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagamat ang nangatatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, aking niyang pipisyanin sila mula roon,
at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan. Ang mga ito ngayang iyong mga lingkod at ang iyong mga bayan na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. So hindi lang po commendation, prayer of commendation, prayer with continuation, prayer of confession. Pang-apat po yung prayer of consolation. So ano po ibig sabihin ng consolation po dyan? Kasi yung sabi po dyan ng verse 9, ngunit kung kayo magsibalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin. Ang sabi po kasi dito, consolation is a comfort received by a person after a loss or disappointment. Kapag tayo po pala ay nakakaranas ng mga, kumbaga ikabiguan, mayroon pa rin pangako ang Panginoon kung bakit dapat tayo manalangin. Kasi kumbaga yung prayer natin, alam natin ang Diyos ay tumutugon ng pangapanalangin. Tama po? Sa kabila ng tayo ay napakadaming pagkukulang, hindi karapat-dapat, pero salamat. Dahil tayo anak ng Panginoon, tayo ay dinidinig niya. Kahit naman tayo sa ating mga pantaong pananaw, tama po? Ang isang tunay na anak, kahit anong sama na ng ugali niyan, kapag talagang nagpumilit humingi yan sa ama, ay alam namang nahingi ng, sabi nga ng Bible, walang ama na humingi ng tinapay ang binigay bato. Tama po ba? So yun lang po, ang idea lang po natin dyan, prayer of consolation, may pangako ang Panginoon. Ang sabi po ng Romans chapter 4 verse 21, para atin pong maunawaan. Ang sabi po dyan, at lubos na nananalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. So kumbaga, pag tayo nananalangin, tayo may pananalig, may pananampalataya sa Panginoon na yung kanyang pinangako, siya may kapangyarihang gawin yun sa atin. So kung bakit tayo mananalangin sa Panginoon, kasi alam natin na ang Panginoon talaga tumutugon ng panalangin. So kumbaga, kaya nga una, magpuri sa Panginoon, manalangin na may continuation, manalangin na may paghingi ng tawad, pang-apat, yung prayer of consolation. Na alam mo na kapag ikaw ay nanalangin sa Panginoon, ang Panginoon ay hindi bingi. Siya ay dumidinig ng panalangin. Ano pong sabi po ng Mark 11 verse 24. Mark 11 verse 24, ang sabi po dito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at inihingi, ay magsisimparitaya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. So, nakakarinig po sa inyo, prayer of consolation. Ibig sabihin lang po nito talaga, pinapakita po sa atin ng salita ng Panginoon na kapag tayo nanalangin, meron tayong comfort. Meron tayong, may pangako ang Diyos na sa kabila ng nangyayari sa ating buhay, kapag tayo nanalangin sa Panginoon, ang Diyos ay tumutugon ng panalangin. Tama po? Nakarating po. So yun po yung yung ating paghuhugutan kung bakit tayo dapat lagi nananalangin sa Panginoon. Na ang Panginoon ay tumutugon ng panalangin. At yun po nakakatuwa sa Panginoon. Kaya kumbaga tawag dito. Nakakapag-isip na yung ikaw ay lalayo pa sa Panginoon. Kasi diba, kapag tayo ay nakakaranas ng problema, ang dahil talaga sa atin ng kaaway, sa halip na lumapit sa Panginoon, lalong lumayo. Isipin nyo talaga kung inyo talagang bubulayin, ang paglayo ko sa Panginoon, magpapabuti talaga ng aking buhay. Tama po ba? Kaya may pangako naman ng Panginoon sa sa mga anak niyang nananalangin talaga. Na ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So isipin lang talaga, ang kailangan lang talaga ng Panginoon sa atin ay yung seryosong puso na tayo ay na kapag tayo may gusto, ay ibibigay niya. Dahil sa totoo natin, kaya ang tinuturo din talaga po ng panalangin sa atin ay, kumbaga tayo mismo ang mababago. Kasi tignan niyo po, pag tayo nanalangin, nababago ba ang kalooban ng Panginoon? Nababago po ba? Hindi. Pero bakit tayo nanalangin? Kasi yun ang utos ng Panginoon. Tama ba? Kumbaga, ang purpose ng Panginoon ay hindi mabago yung kanyang kalooban, kundi ang mabago yung mismong nananalangin. Tama ba? Kaya yun yung comfort, yung pangako ng Panginoon na tayo, pag tayo nanalangin, halimbawa, tayo may sakit, nanalangin tayo sa Panginoon. Ang kalooban naman talaga ng Panginoon, kumbaga tayo nagkasakit.
ikaw mismo sa iyong sarili, pag ikay nalangin, pagkatapos manalangin, ikaw mismo ayusin mo sarili mo, di ba? Para mawala yung sakit. So, isabihin talaga, ang tulong ng panalangin sa atin ay tayo mismo mabago. Kaya po, biyaya talaga magpanalangin. Ito mo, hambawa, sa pangkaraniwang buhay, pangkaraniwang araw-araw, nananalangin ka ng safety. Pagkatapos mo namang manalangin, ang iyong namang kilos ay clumsy. Di kaya wala din. Sabihin talaga po, ang panalangin po, hindi ang binabago ang kalooban ng Panginoon, kundi ang nababago ay tayo mismo nanalangin. At sana po, nagiging totoo po yan sa atin. Kasi sayang po yung ating mga napakinggan ng mga prayer na preaching kung tayo mismong tayong mga tayong nakikinig, hindi nababago. Hindi tayo nababago ng Panginoon. Ano po? So sana po, nakakating talaga po ang mensahe ng Panginoon sa inyo ngayong gabi. So prayer of, madali lang po tandaan. Kaya sana po ay makarating po talaga sa inyo. Prayer of commendation, prayer with continuation, prayer of confession, prayer of consolation, and lastly po, ay verse 11. So, yun, yung ending verse na po ng Nehemiah. So, yun. Amen mo. Malapit na po tayo magtapos. Ba? So, verse 11. Ang sabi po dyan, O Panginoon, sinasama ko sa iyo. Pakinggan ngayon ng iyong pakinig ang dalangin ng iyong lingkod at ang dalangin ng iyong mga lingkod na nangangasayang matakot sa iyong pangalan. At pag ginawain mo, isinasama ko sa iyo ang iyong lingkod sa araw na ito at pagkalooban mo siya ng kawaan sa paningin ng lalaking ito. So, una nating makikita dyan, prayer of commendation, prayer with continuation, prayer of confession, prayer of consolation, and lastly, prayer with companion. Kasi ang sabi po ng verse 11, O Panginoon, isinasama ko sa iyo, pakinggan nawa ng iyong pakinig ang dalangin ng iyong lingkod. So makita po dito natin, nag-pray si Nehemiah. Pero hindi lang po doon, ang sabi po dyan, at ang dalangin ng iyong mga lingkod. So yung mga po dyan, ibig sabihin, madami na po sila. So kaya po, ano yung matututunan natin dito? Napakahalaga po din ng tinatawag po nating sama-samang pananalangin. Prayer with companion. Kaya nga po sabi ni Pastor Joseph doon sa prayer fasting, kaya nga daw prayer meeting Alam ang prayer meeting nag-iisa. Kumbaga, prayer with companion, napakahalaga po talaga ng panalangin sama-sama. Bagamat hindi natin minimenos po o kumbaga niwawalang kabuluhan yung panalangin ng bawat isa sa atin, pero ang kalooban talaga din ng Panginoon sa atin, tayo na nanalangin sama-sama. Kasi alam niyo po, ang isang walis, pwede naman makaalis ng dumi yan Pero ang walis ting-ting, kapag kasama-sama, mas mabilis. So, ganun din sa Panginoon. Pag yung ating panalangin, ang gustong ituro sa atin dito ng Panginoon, yung ating panalangin isa-isa ay mas effective kung tayo ay sama-sama. Kaya po, yung nagpapahalaga po talaga sa prayer meeting, sa midnight prayer meeting, yun po talaga ang kalooban ng Panginoon. Kasi hindi naman pwedeng meron tayong pinapalangin ng ating sarili, pero iba pa rin yung ikaw ay prayer with companion. Ang sabi nga, ang dalawa ay mabuti sa isa. So, hindi lang po yan sa pag-aasawa. Yan ay pwede din i-apply sa pananalangin. Kaya nga po tayo dito pag nanalangin, di ba? Prayer partner. Ikaw ang may katulong ka sa pananalangin. Kasi magaan po sa pakiramdam na ikaw ay may kasamang nananalangin. Kaya po ang ating pastor, lagi tayo ini-encourage na tayo manalangin. Kasi katuwang tayo ng pastor dapat. Hindi tayo laban sa pastor. Dapat tayo katuwang ng pastor sa pananalangin. Kaya po yung prayer with companion dyan na tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon, ay dapat tayo ay nananalangin sama-sama din. Ano po? Kaya po sabi dyan, O Panginoon, isinasama ko sa iyo, pakinggan ngayon ng iyong pakinig ang dalangin ng iyong lingkod. At ang dalangin ng iyong mga lingkod na nangasiyahang matakot sa iyong pangalan at paghinhawain mo, sinasama ko sa iyo ang iyong lingkod sa araw na to at pagkalooban mo siya ng kaarawan sa paningin ng lalaking ito. Kaya po dyan, makikita po natin yung prayer of companion. Nung sila po isama-sama ng nanalangin, ano po ang nangyari? Di ba, pagdating po ng verse, ng chapter 6, nabuo po nila ulit ang ng bolong ng Jerusalem. At imagine mo, 52 days, nabuo na agad. So siguro sa panahon natin ngayon, kumbaga ay, sabi nga ni Kendry, napakadaling magsira, pero ang hirap magbuo. Pero alam niyo po, kapag tayo may kasamang panalangin, lalo po, ang dami nating pinanalangin dito sa simbahan.
yan po yung magiging effective talaga kung tayo sama-samang nananalangin. Na hindi lang isa ang nananalangin para sa ating project. Kung tayo ay sama-samang nananalangin sa Panginoon, edi mas makukulit. Kung ang Panginoon yung nakukulitan sa isang nananalangin, edi lalo na yung tayong sama-samang nananalangin. Tama po ba? Kaya po nyo, kaya yung itong kwentong ito ni Nehemiah, yung kanyang pong panalangin ay hindi naging baliwala. Kasi after po nito, pinagtagumpay naman talaga sila ng Panginoon. Kasi naibalik po nila ulit yung wall ng Jerusalem. So yun po yung hamon sa ating ngayong gabi. Na sana na tayong mga Kristiyano, tayo ay maging mapanalanginin. Na hindi lang may commendation, continuation, confession, consolation, dapat maganda rin po na tayo ay mayroong companion. Na tayo habang tayo ay pinapayagan ng Panginoon. Kasi ito namang ating ginagawang panalangin, ito pribilehiyo, Kasi ito hindi naman lahat, kumbaga katulad yan, itong si Nehemiah. Bagaman siya may access po dun sa hari, kasi siya nasa posisyon. Pero, kumbaga, ginamit din ng Panginoon. Pero sa atin, pag tayo ay lumalapit sa Panginoon, wala na tayong padrino. Wala na tayong kailangan tawagin para tayo pakinggan ng Panginoon. Isabihin, biyaya yun. Hindi na natin kailangan ng mga, ang tawag dito, parang mediator. Mismong, direkta lang tayo humingi sa Panginoon, pakinggan na tayo. Ay tayo, ito kasi, itong kay Nehemiah, talagang bago siya nakipagkasundo sa hari, kasi yun po yung kwento pagkatapos nito na nakita ng hari na siya malungkot, anong problema. Doon pa lang po niya binalita yung nangyari. Pero itong chapter 1, ito po yung tinuro sa atin ngayon ng Panginoon na ito yung dapat naging laman ng ating panalangin. Ito yung naging laman ng panalangin ni Nehemiah at siya yung nagtagumpay. Ay tayong mga Kristiyano, sana, kung gusto natin talagang tayo ipagpalain ng Panginoon, na mas ma-develop pa yung ating relasyon sa Panginoon, ito din po sana yung maging laman ng ating panalangin. Hindi lang commendation, dapat may continuation, kakaibat po yung confession, consolation, at yung companion. Kaya po, salamat po sa Panginoon. Ngayong gabi, nawa po ay naging makabuluhan po itong ating pag-uusap. Sana po hindi po masayang po ito, kundi talagang may apply po natin sa ating buhay. Na tayo maging mapanalanginin at yan po yung kalooban ng Panginoon sa atin. Nawa po inapagpala po tayo ng kanyang mga salita ngayong gabi. Salamat po sa Panginoon, tayo po ay mag-pray, tayo po ay